Atensyon mga SSS pensionado, tatlong importanteng petsa. Dapat ninyong tututukan, dapat ninyong malalaman, at dapat ninyong aabangan bilang pensionado sa SSS. Mamaya-maya ating tatalakayin kung ano-ano ang mga yan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Heto na, mga SSS pensioners. Tatlong mahahalagang petsa ang dapat ninyong malalaman, dapat aabangan at dapat tututukan sapagkat napakahalaga ito bilang SSS pensionado na malaman ito. Mamaya-maya ating tatalakayin ang tatlong mahalagang bagay na yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, eto na ang tatlong mahalagang petsa. Importanteng petsa talaga ito na syempre dapat ninyong aabangan at tututukan mga SSS pensionado. Una na narito ay ang mahalagang petsa na una ninyong tututukan ay mangyayari ngayong susunod na linggo, araw ng Huwebes, October 31, 2024. Sapagkat ang October 31, araw po yan ng Huwebes, ay ang deadline, no, ang last day ng filing or compliance ng inyong SSS ACOP or Annual Confirmation of Pensioners mga ka-vlogs. So, ayon po sa isang SSS circular, no, Circular 2023-013 ay nirequired po ang lahat ng mga retirement pensioners, total disability pensioners, no, na mag-comply ng kanilang ACOP. Basta po ang edad ay 80 pataas. So kung kayo ay 80 years old pataas, dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad po kayo, you are required to comply your SSS ACOP. So yun po yung nakapaloob sa Circular 2023-013, yung may title na Revised Guidelines for SSS Annual Confirmation of Pensioners Program mga ka-vlog. So huwag yung kaligtaan yan, mga birthday celebrant or nagdiriwang ng birthday ngayong buong buwan ng Oktubre. Kung ang birthday nyo po ay simula October 1 or ngayong October 31, no? Basta birth month ninyo itong buwan ng Oktubre, kayo po ay tinatawagan ng SSS to comply your SSS ACOP sa pinakamalapit na SSS branch na nasa inyong lugar. O di kaya ay mag-video conference, no? Gamit lamang po ang email, mag-request kayo kay SSS na mag-comply kayo through video conference ng inyong ACOP. Ha? Lalong-lalo na yung mga OFW o nasa ibayong dagat, ha? Mga nasa abroad na hindi na nakakauwi or makauwi dito sa Pilipinas, no? Mag-video conference na lamang po kayo. So, dito tayo sa pangalawang mahalagang petsa, no? Kung ano itong pangalawang importanteng petsa na dapat niyo tututukan. Ito po ay October 31 pa rin, no? October 31 pa rin po dahil doble. Dalawa po ang dapat tututukan ngayong October 31, 2024 sapagkat ang ating mga first batch SSS pensioners na siyang tatanggap sana ng kanilang crediting schedule ng pensyon for November, no? Ang original date kasi nila is every first day of the month. So, since ang November 1 ay national holiday sapagkat atin pong igugunita ang pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay, no? Araw ng mga patay po yung November 1. Nagsisimula dyan hanggang 2. So, ayon po sa isang SSS circular na kung ang original crediting schedule ay natapat sa holiday o di kaya weekend gaya ng Sabado or Linggo, ito po ay aatras sa pinaka-last working day ni SSS. So kung makikita nyo po sa iyong kalendaryo, ang November 1 nga po ay araw ng Biyernes.
So, aatras tayo sa October 31, araw ng Huwebes. Doon po mangyayari ang crediting schedule ng pensyon ng ating mga first batch SSS pensioners. Ibig sabihin, mas maaga kaysa inaasahan, mas maaga po na matatanggap ng ating mga first batch pensionado ng SSS ang kanilang pensyon for the month of November, mga ka-vlogs. Well, dito tayo dadako sa pangatlo na mahalagang petsa. Importanteng petsa. Siyempre, hindi po magpapahuli ang ating mga second batch SSS pensioners. Dahil kung ang mga first batch ay mas maaga, advance ang kanilang pagtanggap ng pensyon, ay yan din po ang mangyayari sa mga second batch SSS pensioners for the month of November, sapagkat ang kanilang original date of crediting schedule for the monthly pension ng SSS ay nangyayari tuwing ika-16th day of the month. So, ang 16th day of the month, kung natapat po yan sa holiday o di kaya sa weekend, Sabado or Linggo, yan po ay aatras din po sa pinaka-last working day ni SSS. So, ayon po yan sa isang circular na meron sa SSS. So, kung nakikita nyo po sa inyong kalendaryo, ang November 16 ay natapat sa weekend, araw ng Sabado. Kaya naman, instead of November 16, aatras tayo, mas paaagahin ni SSS ang pag-credit ng inyong pensyon. Mangyayari yan November 15, araw ng Biyernes, Friday po yan, mga ka-vlog. So, ibig sabihin, mas maaga pa rin po, mas maaga din po na matatanggap ng ating mga second batch pensionado, ang kanilang pensyon for the month of November, mga ka-vlogs. So, sa mga baguhan na mga pensionado, hindi pa alam kung ano itong date of contingency or ano itong kung saan kayo napabilang, first batch ba o second batch. Ibig sabihin po nito, kung kayo po ay mayroong birthday, kung ang inyong birthday po ng pensionado ay between 1st to 15th day of the month, kayo po ay kabilang sa first batch. And kung ang birthday nyo naman po ay from 16th to last day of the month, kayo po ay napabilang sa second batch. So, yun po yung ibig sabihin ng ating dito contingency para alam nyo kung saan kayo napabilang na batch, mga baguhan na pensionado. So, ayun, tatlong mahalaga at importanteng petsa na dapat nyo tututukan. Ang importante talaga dito, yung una, yung SSS ACO, na huwag niyong kaligtaan talaga yan, mga pensionado, huwag niyong kaligtaan yan, yung mga merong birth month ng October, and then 80 years old pataas, please comply your SSS ACO para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Hindi po maputol temporary ang pagtanggap ng buwan ng pensyon. And of course, good news po dahil ang buwan ng Nobyembre, mas maaga pong matatanggap ninyo mga pensionado ang inyong pensyon, mas maaga kaysa inaasahan. Kayo, mga SSS pensioners, sino po ba sa inyo dito ang merong edad na 80 years old pataas at merong birth month ng Oktobre? Nakapag-comply na ba kayo ng inyong SSS ACO o wala pa? Ano ba ang dahilan? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. And ano po ang komento ninyo, mga pensionado, dito sa mas maagang crediting schedule ng inyong pensyon for November? Okay po ba ito sa inyo? I-comment nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip niyo yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click na po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano napaalalahanan po natin kayo sa mga importanteng mangyayari sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel,
pawang katotohanan at lahat totoo lamang.